The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Brad Jeff, malimutan na natin ang lahat, pati pangalan ni Brad, pero wag lang ang magandang balitang kanyang inihahatid. Good morning, Brad. Mabuhay ka, Brad. Good morning. Good morning din kay Nanay. Nakakatuwa naman yung kanyang pagbati sa atin. So, good morning, Nanay. Yan. Tsaka yung kanyang testament, no? Yes. Nakikinig pala ang Diyos. Yeah. Marami po sa atin ang ganun. Opo, yung naiinip din. At di ho natin masisisi ang ating mga sarili, di ba, Brad? Opo. Yes. Tao po, Pero laging tao. nakikinig ang Diyos. Laging nakikinig. Amen. Okay, so kami ngayon, makikinig ngayon ng Brad Jeff sa iyong muli, paalaala at magandang aral today. Yes, mga tagapakinig, minsan lang po ang Diyos, hindi lang siya sumasagot based sa gusto nating sagot. Ayan. Pero lagi po siya sumasagot. Minsan yes, minsan wait, minsan naman no. Kasi alam niya makakasama sa atin. Hindi naman po lahat ng dasal natin ay pagbibigyan niya ayon sa ating timetable at ayon sa ating kagustuhan. Anyway, ito natataon din po itong ating message ngayon. Mayroon lang po akong tanong sa inyo. Alam niyo po ba kasabihang think before you speak? Okay? Well, ngayon, think before you post. Tama ba, di ba? So, minsan po parang simpleng payo lang pero ang bigat po ng katotohanan yan. Okay? Lalo na po kung titingnan natin sa lente na tong verse na babasahin natin sa Mateo 12:36. Subalit sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom ay pananagutan ng mga tao ang bawat salita na binigkas na walang ingat. Okay, lahat daw po ng salitang lumabas sa bibig natin ay hindi lang basta-basta. Lahat daw po may timbang, may bigat, may weight, at lahat daw po ito ay huhusgahan ng Diyos. Sabi po dito, sa English po, everyone will have to give an account for every careless. Ibang words pong ginamit, every empty word they have spoken. Imagine that, hindi lang mga gawain natin yung husgahan ng Diyos, pati po pala yung mga salita natin. Sa Tagalog po na to, yung mga walang kwenta, idle words. Yung mga sinasabi natin na walang halaga, minsan pabigla-bigla. Okay? So nakakakaba din, di ba? Kasi madalas, ako po including myself, nakakapagsalita tayo ng mga salita na sana nabawi mo, kaso nasabi mo na eh. Yung mga simpleng biro na nakasakit pala, di ba? Pagtingin mo sa likod ng batok ng kalaro mo, ano ba yan? Choco na batok o batok na choco? Di ba? Parang naka-offend ka na pala, di ba? Minsan chismis, wala namang basihan. Or minsan naman medyo full of anger ka, full of emotion, nagbigkas ka ng mga salita na nakakapanakit. Ang sabi rin po sa Biblia, death and life comes in the power of the tongue. Wow! Okay? Yung daw pong bibig natin, itong dila natin, yung nguso natin, kaya niyang mag-encourage, bumuhay po ng isang lugmok na tao, kaya din po niyang manira o mag-down ng tao. Napakalaking paalala po ito ni Jesus na sa bawat salita natin, may kakayahan pong magdulot ng buhay or magdulot ng kamatayan. Ngayon po araw na to, gawin natin po ito, no? Isang conscious effort na bantayan ng ating mga pananalita. Bago ka magsalita, tanungin mo, nakakatulong ba to? Nakakapagbigay buhay ba to? Naluluwalhati ba ang Diyos sa mga sasabihin ko? Kesa nagsalita ka tapos sasabihin mo, hindi naman yun ang ibig ko sabihin. Hindi naman yun yung gusto ko iparating. Pero parang sa lahat yun ang gusto mo iparating. Kaya nga, there's a verse Ted sa Bible, napapagkamalang wise ang taong tahimik. Kahit daw full, hangal, pero kung tahimik siya, hindi mapagsalita, napapagkamala na wise ng ibang tao. So, siguro minsan, less words, less mistake. Pag-pray natin sa Holy Spirit na tulungan tayo maging mabuting tagapagsalita, na sa bawat salitang lumalabas po sa bibig natin, makikita ng tao yung liwanag ni Kristo. Hindi lahat ng sinasabi kailangan sabihin. Hindi lahat ng salita ay walang bigat. Ang bawat salita natin ay may eternal po na bigat. Kaya again, reminder lang po, gamitin po natin ang ating bibig, ang ating salita ngayong araw na to. One day at a time. Sino kaya ma-encourage ko ngayon? Sino kayang kapitbahay ko yung sabihan ko? Alam mo, ang ganda ng sikat ng araw. Tingin ko, i-bless ka ni Lord. Sino kayang ka-classmate ko ngayon? Kaya natin yan. Makakapagtapos din tayo ng kolehiyo. Sino kayang katrabaho mo ngayon na, alam mo, dami nating kota, pero may ilang araw pa naman para mag-Disyembre.
Halika, trabahuhin natin hanggang Biyernes. Kaya natin yan. Di po ba makaka-encourage? Kaysa naman, puro negative ang lalabas sa bibig natin. Mateo 12:36. Subalit sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom ay pananagutan ng mga tao ang bawat salita na binigkas na walang ingat. Panginoon, salamat po dahil kami ay biniyaan mo ng kapasidad makapagsalita. Salamat, Lord, sa opportunity that we live in a free world. Ito pong bansa namin ay may demokrasya. Sa ibang bansa, Lord, hindi ka basta pwede mag-post. Sa ibang bansa nga, wala ngang Facebook eh. Pero Lord, kaakibat sa sa kalayaan na to ay responsibilidad. Kung ano sa aming sasabihin, ano aming ilalabas sa aming bibig. So help us, Lord, to be conscious, to build others up, to encourage others up, to call out kung kailangan i-call out in a loving way. At alam ko, Lord, na ikaw ang Diyos na magbibiyaya rin sa amin ng blessing sa pamagitan ng aming mga salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mahal na Panginoon, muli po kaming dumudulog sa inyo na alagaan niyo po lagi si Brad Jeff. Alagaan niyo po ang kanyang kalusugan, ang kanyang pamilya at ang kanya pong mga kasamahan sa patuloy pong pagmimisyon para po sa inyong kadakilaan. Lord, salamat po muli sa araw na ito. Lord, hindi po namin nakakaligtaan ang aming mga kababayan, sinalanta po ng mga nagdaang kalamidad. Mahal na Panginoon, yakapin niyo po silang lahat at gabayan po ninyo ang mga taong patuloy pong naghahatid ng tulong sa kanila. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Huwag natin kalimutan itong mga biktima ng kalamidad. Lalo na dyan din po sa Catanduanes. Opo. Sa gitna ng ingay sa politika. Okay, Brad, bukas ay bisperas na ng Biyernes. Nakita mo naman Ang yun. bilis! Ilis? Mamaya, Brad Ted, meron lang akong kasal sa Antipolo kay Ralph at kay Grace Samson. Ayan, mag-iisang dib. Okay, siguro. Ba, So sa meron pa silang Antipolo? ilang oras Uy, hindi na. para Ano, maghanda. okay. Para Akala ko anong gagawin eh. Para maghanda. Para Oo. mag-isip. Oo. Talagang ano yan, ha? No return, no exchange No yan, ha? return na no exchange kasama mga manugang dyan. Oo. Sige. So, kaya di naman tayo nag-adjust. And Brad Jeff, we'll see you tomorrow. Yes, Brad Ted, magkita-kita tayo bukas. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Thank you so much, Brad Jeff Eliscopides.